Minsan, ang gabi ang tanging saksi sa mga kwentong hindi natin maamin sa araw. Sa likod ng mga screen names at filtered photos, may mga pusong naghahanap, hindi lang ng katawan, kundi ng koneksyon, kahit panandalian lang. May mga gabing mapaglaro, mapanlinlang, pero minsan totoo rin ang sandali. Totoo ang titig, totoo ang haplos. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagbibigay pag-asa, at palaging totoo. Ito ang kwento ni Blake, isang confession letter na dadalhin tayo sa mundo ng G-app culture, ng mga hookups na naging higit pa sa inaasahan, at sa dalawang lalaking tumama sa kanyang gabi. Sa magkaibang paraan. Isang gabi, dalawang lalaki, 3 oras na magpapabago sa kanya. Si Manuel, ang pahinga na hindi niya inasahan. Tahimik, diretso, walang dramang nagbigay ng comfort sa gitna ng disappointment. At si Coco, ang lalaking walang pangalan. Moreno, may dating. May mga patakaran na unti-unting nawawala habang lumalalim ang gabi. Ang lalaking naging mundo niya kahit sa loob lang ng ilang oras. Sa pagitan ng booking culture at genuine connection, ng casual encounters at matinding damdamin, matutunghayan natin kung paano ang isang simpleng G-app meetup ay naging isang gabi ng pagtuklas, pagkalito, at katotohanang hindi madaling tanggapin. Kung handa ka ng makinig at madala sa kwento, i-like ang video, mag-subscribe sa M2M Desires, at i-on ang notification bell para sa mas marami pang totoong kwentong tulad nito. Mapait man o madamdamin, masaya man o masakit. Shoutout kay Raymond Tundayag ng Pandi, Bulacan. Salamat sa patuloy na suporta, kabayan. Isa ka sa mga dahilan kung bakit makabuluhan ang mga kwentong tulad nito. Tara, simulan na natin ang kwento ni Blake. Dear Kuya Will, itago niyo na lang po ako sa pangalang Blake. Gusto ko lang pong ibahagi ang isang karanasang hindi ko inaasahan. Isang gabing tila ordinaryo lang sa iba, pero sa akin, tumatak. Isang gabing kasama ang dalawang lalaking dumaan sa buhay ko. Parehong hindi nagtagal, pero parehong may iniwang marka. Isa'y matagal ko nang pinangarap, ngunit di kailanman naging akin. At ang isa, naging pansamantalang pahinga ng puso kong sanay na sa panandalian. Kakapasok ko pa lang sa early 20s ko noon. Panahon ng exploration, kilig, thrill, at kung tutuusin, mga desisyong hindi ko pa lubos na uunawaan. Doon ko unang nadiskubre ang G-app. Sa una, curiosity lang, pero hindi ko namalayang unti-unti na itong naging bahagi ng routine ko. Parang lifestyle na ang lingguhang booking. May inaabangan, may iniintay. May mga moment na kahit alam mong walang patutunguhan, sinasadya mo pa ring balikan. Minsan sa bahay nila, minsan sa CR ng mall, sa sinehan, sa open parking, sa motel. Halos lahat ng sulok ng lungsod, naikot ko na, dala ng paghahanap o marahil paglimot. Sabi nila, cute daw ako. Maputi, baby face, may red lips, 5 talampakan at 7 pulgada ang height. Kumbaga, pang display, madaling i-chat, madaling ayain. Pero sa likod ng mga papuri at paanyaya, may bahagi sa akin na tahimik na humihiling. Sana may isang magtagal. Sana may titig na hindi lang naglalaway kundi nakakaramdam. Sana may halik na hindi lang dahil sa init ng katawan kundi dahil sa init ng loob. Ang totoo, Kuya Will, bihira iyon. Bihirang may lalim sa mundong puro lalim ng gabi ang habol. At sa gabing iyon, ang gabing babalikan ko ngayon sa kwento kong ito, naramdaman kong hindi ako handang magmahal muli, pero handa akong masaktan. At siguro,
iyon ang pinakatotoo sa lahat. Isang araw, may nagchat. Si Manuel. May itsura pero halatang filtered ang photos. Hindi ako agad nagka-interest kaya hindi ko siya masyadong pinapansin. Ilang araw pa, may isa pang nag-message. Discreet, maingat, tahimik pero matalim kung mag-chat. Parang may tinatagong sungay, walang pangalan. Pero nang magpadala siya ng selfie, Kuya Will, para akong tinamaan, moreno, makapalang kilay. May dating na pang teleserye. Dahil sa hitsura niya, tinawag ko siyang Coco dahil may kahawig siyang isang artista. Brusko, may lihim, pero may mga rules siya. Walang halikan. Lalaki daw siya, straight daw siya, at sa girlfriend lang niya ginagawa yon. Gusto lang daw niya subukan. Nalungkot ako. Kasi, para sa akin, ang halik ang pinaka-intimate. Ilang araw kaming nagplano magkita, pero laging sablay. Hanggang isang Biyernes, nag-message siya. Magkita tayo, 11 PM Santa Lucia Mall. Agad akong gumawa ng dahilan sa magulang ko. Nagpretend akong pupunta lang sa gym. Lumabas ako ng bahay, dala ang kaba at excitement. Pero 11:00 na, wala pa rin si Coco. Hindi siya nag-chat, hindi siya dumating. Naghintay ako sa dilim, sa kalsada, sa pagitan ng expectation at frustration. Halos 1:00 ng madaling araw, gusto ko nang umiyak. Naalala kong buksan muli ang G-app. Sayang ang gabi kung matutulog lang akong mag-isa, iniisip ang mga what if at sana. At andun si Manuel, nearby. Agad siyang nag-message. Punta ka na dito. Medyo nagdalawang isip pa ako kaya sabi ko, may hinihintay kasi ako. Pero mabilis siyang sumagot. Parang alam na niya ang kwento. Wala na yon. Dito ka na. At oo, napapayag niya ako. Kahit hindi ko alam kung para saan o kung ano ang haharapin ko. Pagdating ko sa lugar nila, nakita ko siya sa kanto, nakasandal sa pader. Tahimik lang pero may presensya. Hindi siya yung tipong mapapansin sa crowd, pero may simpleng charm. Yung tipong tambay na may appeal. Yung tipong mapapatingin ka ulit kahit wala siyang sinasabi. Pinapasok niya ako agad sa kwarto. Medyo delikado ang lugar, makipot ang daan. May mga matang nakamasid, pero hindi na ako umatras. Pagpasok pa lang, ramdam ko na, hindi ito basta-bastang gabi. Ako ang nakahiga. Siya ang kumilos. Tahimik siya, walang maraming tanong. Diretso sa punto. Pero may lalim ang bawat galaw. At may ginawa siyang hindi ko malilimutan. Nung hinalikan niya ako, parang kabisado na niya ang katawan ko. Kung saan ako bibigay. Kung kailan ako hihinto sa paghinga. Maingat pero madiin. Mabagal pero may lalim. Sa ilalim ng mga daliri niya, para akong nilusaw. Paunti-unti, pira-piraso. Parang gusto niyang hanapin kung saan ako pinakamarupok. Nakahiga lang ako. Pero pakiramdam ko, parang unti-unting inubos ang lakas ko. At iniwang puro buntong hininga lang ang natira. Pagkatapos ng halos 1 oras, hinatid niya ako palabas. Walang salita. Tahimik pa rin siya gaya ng una, pero ramdam kong may bigat sa mata niya. Hindi lang ako basta bisita. Ramdam kong kahit isang gabi lang yun, sinalo niya ako sa oras na basag ako. Habang naglalakad ako pauwi, tumunog ang phone ko. May notification. May message si Coco. Sorry, 2:00 ng madaling araw out ko. Di ako nakapag-chat. Punta ka sa coffee shop kung saan ako nagtatrabaho. Agad akong naglakad papunta roon. Pagdating ko, dumungaw ako sa bintana ng coffee shop. At doon ko siya nakita. Naka-apron, tahimik na gumagawa ng kape. Pero Kuya Will, napatitig siya sa akin. Matagal,
Malalim, may laman. Nagkatinginan kami, parang eksena sa pelikula. May sumunod na message. May hotel sa daan pa uwi. Sundan mo ako. Magdadahilan ako sa kasama ko. Magkaibang jeep ang sinakyan namin. Walang usap, pero ramdam ko ang tensyon. Pagdating sa hotel, tanong niya, "O ano na? Anong gusto mong gawin sa akin?" Sagot ko, "Ewan ko, ang dami mong rules." Pero lahat ng rules niya, nawala. Akala ko hindi mangyayari. Siya mismo ang nagsabi noon, walang halik. Pero ngayon, parang hindi na kami mapaghiwalay. Yung halik na mabigat. May kwento, may lalim. Parang doon namin binuhos lahat ng damdaming pinipigilan. Hinalikan niya ako ng sunod-sunod. Ako, tahimik lang. Pero ramdam ko, may sinisigaw ang katawan niya. Na kahit saglit lang ito, gusto rin niya ako. Hindi ko masabi sa kanya na may nauna na. Akala niya, hindi ako ganado. Hindi niya alam, ubos na ako. Pero kahit ubos ako, Kuya Will, puno ako ng damdamin para sa kanya. Sa loob ng 3 oras na yon, hinawakan niya ako na parang ako ang mahal niya. Hinaplos niya ako na parang ako ang iniingatan niya. Nagkwento siya ng plano niya para sa amin. Mag-iipon daw kami. Titira sa US. May kamag-anak daw siya roon. Parang couple na matagal nang magkarelasyon. Tinanong ko, "Anong pangalan mo?" Sagot niya, "Hindi ko pwedeng sabihin. Magchat-chat na lang ako ulit sa G-app for now." At doon ko naramdaman ang unang sakit. Nang maghiwalay kami, tumitig siya sa akin. Matagal. Parang may gustong sabihin pero hindi niya masabi. Yun na pala ang huling titig, huling haplos, huling halik. Umuwi ako ng may ngiti sa labi, walang tulog pero masaya. Kinabukasan, nag-message ako. "Salamat kagabi," sagot niya. "Salamat din." Nag-enjoy ako. Dumaan ang mga araw. Wala na siyang paramdam. Hindi na siya active. Hindi na siya nag-reply. Sinubukan kong intindihin. Gusto ko pa sanang puntahan siya sa coffee shop. Pero natakot ako. Baka hindi ako welcome. Baka lahat ng pangako niya, US, gusto kita, mag-ipon tayo. Baka lahat yon, dala lang ng init ng gabi. At sa huli, Kuya Will, wala kaming naging kami. At marahil, wala talagang magiging kami. Pero kahit isang gabi lang yon, isang gabi rin siyang naging mundo ko. At ako si Blake. Isa lang sa maraming umibig sa lalaking walang pangalan. Sa lalaking tinawag ko na lang na Coco. Hindi lahat ng kwento ng gabi ay kwento ng pag-ibig. Minsan, ito ay kwento ng pagkawala, ng pagkagising, at ng pagtanggap. At sa kwento ni Blake, nakita natin ang isang katotohanang madalas tinatago sa likod ng mga profile photo at scene zone, na sa panahon ng instant connection, mas lalong naging mailap ang tunay na intimacy, na sa dami ng choice, mas mahirap palang malaman kung sino ang totoo. At minsan, kailangan mo munang masaktan para matutuhang mahalin ang sarili. Si Blake ay hindi lang nagkwento ng gabi niya. Nag-iwan siya ng aral na hindi sapat ang yakap kung walang paninindigan, na hindi lahat ng halik ay dapat paniwalaan, at higit sa lahat na ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa sarili. Sa mga tulad ni Blake, na minsang naniwala at nasaktan, na minsang umasa at naiwan, hindi kayo nag-iisa at hindi kayo mali dahil nagmahal kayo kahit saglit lang. Kaya bago ka maghanap ng titig na may lalim, tanungin mo muna ang sarili mo. Ako ba? Tinitingnan ko ang sarili ko ng buong buo. Kung may natutunan ka sa kwentong ito, i-like mo ang video, mag-subscribe sa M2M Desires, at i-share ito sa taong alam mong kailangang marinig ang kwentong ito.
At kung may sarili kang karanasang hindi mo pa kayang ikuwento sa iba, ipadala mo yan sa amin. Baka ang kwento mo na ang susunod naming babasahin. Ako si Kuya Will, at dito sa M2M Desires, bawat lihim ay may boses, bawat sakit ay may saysay, at bawat kwento, totoo. Hanggang sa susunod na gabi ng pag-amin, mag-ingat ka at huwag mong kalimutang karapat-dapat kang mahalin.